roaring in the morning sun, searching for a longer day. Ang Miagao Church ay located sa Miagao, Iloilo. Itinayo ito noong 1787 at natapos noong 1797. Idineklara itong UNESCO World Heritage Site noong December 11, 1993. Hello guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay aalamin natin ang history ng nag-iisang UNESCO World Heritage Site sa Visayas, ang Miagao Church. And manunood tayo ng Salakayan Festival na isang cultural celebration na ginaganap tuwing Pebrero dito sa Miagao. Mula sa Diversion Road malapit sa SM City, Iloilo ay kailangan lang nating sumakay ng jeep na may signboard na Oton. Landmark natin ay ang footbridge malapit sa Jollibee. 17 pesos ang pamasahe. After 29 minutes ay narating ko na ang Mohon Terminal located sa Villa District, Iloilo City. Mula naman dito ay sasakay tayo ng modern jeep papunta sa Miagao. 64 pesos and 60 centavos ang pamasahe, pero i-round off na natin sa 65 pesos. After 49-minute travel mula sa Mohon Terminal ay narating ko na ang Miagao Town proper. Alright guys, nandito na tayo sa Miagao. So meron ngayon ditong festival, so isa yan sa mga pupuntahan natin aside from dito sa UNESCO World Heritage nila na church. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear, like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. So guys, ngayon papasok na tayo dito sa Miagao Church. Sarado yung main entrance dun sa harap kanina, pero nakita ko dito sa side, bukas siya. Ayan, so dito tayo papasok. Wow! So ito guys yung side ng Miagao Church. And sobrang tagal na rin itong church na to. So this is UNESCO World Heritage Site. So isa lang to guys sa apat na UNESCO World Heritage Site na simbahan dito sa Pilipinas. So yung tatlo nasa Luzon, tapos yung isa ito nasa Western Visayas. Ang Miagao Church ay itinayo hindi lamang para gawing simbahan, kundi upang magsilbing protection din laban sa mga pirata. Kaya kung mapapansin nyo ay itinayo ito sa tuktok ng bundok upang madaling makita ang mga mananalakay galing sa dalampasigan. Luma na ang simbahan ng Miagao, pero kapansin-pansin pa rin ang napakagandang disenyo nito, lalo na ng fasad na isang Baroque architectural design. Makakapal din ang wall nito at poste na mas lalong nagpatibay sa structure ng simbahan. So nakita nyo naman guys kung gaano na kaluma itong simbahan na to, 'di ba? Talagang more than 100 years na tong nakatayo dito sa Miagao. Isa sa mga World Heritage Site. So kanina ko pa yan mini-mention kasi talagang worth it naman na talagang gawin tong World Heritage Site. Ngayon naman ay tingnan natin ang kabilang side ng simbahan. Kahawig ito ng simbahan sa Ilocos Norte, yung Paway Church. Meron siyang mga ganyang poste na naka-lean against the wall para kapag lumindol, hindi ganun ka-risky na maguguho agad yung yung structure.
Highly recommended talaga na puntahan ang Miagao Church kung magagawi kayo sa Iloilo. Hindi matatawaran ang ganda at history ng simbahang ito, kaya hindi na nakakapagtaka na mapabilang ito sa UNESCO World Heritage Site. "12:31 PM nang mag-decide akong mag-lunch dito lang mismo sa harap ng Miagao Church. Umorder ako ng Shanghai, 1 rice, pakbet, at soft drink for 100 pesos. After kong mag-lunch ay nag-prepare naman ako para sa pag-cover ng Salakayan Festival. Sobrang dami na ng mga tao sa harap ng simbahan na location ng isa sa mga stage kung saan sasayaw ang mga performers. At dahil part ako ng media ay dito ako pumwesto sa harap. Thank you so much pala sa tourism ng Miagao for giving me an access para makover ko ng maayos ang Salakayan Festival 2024. And thank you din pala sa libreng snacks. Around 2 PM nang magsimula ang Salakayan Festival Street Dance Competition. Ginaganap ito tuwing Pebrero kung saan iba't ibang grupo ang nagpapakita ng kanilang talento hindi lamang sa pagsayaw kundi maging sa pagsasabuhay ng makulay na kasaysayan ng Miagao. Isa na nga dito ay ang marahas na pagsalakay ng mga pirata sa kanilang bayan. Ang pangyayaring ito ay talaga namang umukit sa kasaysayan ng Miagao. Ito rin ang pinagmula ng tawag sa kanilang festival na Salakayan mula sa salitang ugat na salakay. Hindi ko na maipapakita sa vlog na to ang kabuuan ng festival, pero kung gusto niyo itong mapanood, i-click lamang ang link sa description ng video na to. Alright, tapos na guys ang drive competition. Gala-gala na muna tayo. Ito guys yung mga media. So that concludes our drive competition 2020. After ng street dance competition ay gumala muna ako sa town proper. Isa sa mga pinuntahan ko ay ang Agro Trade Fair located sa harap ng Municipal Hall. Dito ay makikita ang iba't ibang mga produktong gawa mismo dito sa Miagao. Ate, magkano yung mga ganito? 400 pesos. Ito pong mga ganito? 800. 800. Ay, mas mahal to. Bakit po mas mahal to? Malong siya, sir. Ganito siya. Ay, Okay. Parang ito kasi, ito lang siya, yung ganyan. Ito lang yan. Mas maliit. Show lang. T-shirt na ganyan. Ito naman ay 600. Ito, 1,500. 1,500. Wow. Ay, 2,000. Ay, 2,000. Mas malaki to, no? Ito, 1,000. 1,000 guys. Gawa po ito lahat dito, no? Oo. So guys, itong mga to, gawa to lahat dito sa Miagao. Ganda ng details. Nagawa ring dress nang, no? Yung pambabae, nagawa ring dress. Nice. Thank you po. Yes. Hello po. Welcome sa Miagao. Ito naman ang ilan pa sa kanilang mga produkto.
guys, ngayon lang ako nakakita ng rice coffee. Ayan o, powderized na siya. Gawa siya sa black rice. And gawa rin to dito sa Miagao. I think kung bawal sa'yo yung kape, no? Kasi may mga ganun bawal yung kape. I think ito yung best alternative. Table. Gawa po to dito, gawa rin dito sa Miagao? Opo. Gawa ng Tabunakan Miagao. Meron din tayong pre-taste sa peanut candy. Paubos na po tayo. Peanut candy. Peanut candy. Guys, meron tayong mga pre-taste dito. Thank you kay ate. Ano pong name nyo, ma'am? Rofili Food Product. Yeah. Rofili po. So, ito guys yung tableya. Tikman natin. Sarap. Chocolate na chocolate talaga yung lasa niya. So, ito yung mga authentic talagang chocolate. Ito naman guys, peanut candy. So, gawa siya sa peanut. Sarap. Favorite ko peanut butter guys. So, Peanut candy po syempre, siya. ito the best. So for sure guys, kapag napanood nyo itong vlog ko, tapos na yung Salakayan Festival. But in case pupunta kayo dito sa Iloilo, pwede nyo puntahan itong Miagao. And during this time, sinaselebrate nila yung Salakayan Festival. So maganda pumunta kayo ng gantong month para masaksihan nyo yung festival nila. After kong mapagod sa paglilibot, ay nag-decide muna ako magkape dito sa 37 Degrees Coffee Shop. Ito ang kanilang menu. Umorder ako dito ng mocha worth 37 pesos. Around 7 PM nang mag-decide akong bumalik sa Iloilo City. Yun nga lang ay nalampasan ako ng bus. Buti na lang ay may dumaan ulit kaya nakasakay agad ako. Mula sa Miagao to Mohon Terminal ay nagbayad ako ng 63 pesos. Mula naman sa Mohon Terminal ay sumakay ako ng modern jeep papunta sa SM City, Iloilo. 26 pesos ang pamasahe. At bago matapos ang vlog na to ay i-add na natin ang ating expenses from day 1 to day 3 amounting to 6,255 pesos. So ang total na nagastos ko para sa 4-day Iloilo-Guimaras Adventure ay 6,563 pesos. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.